So advisable ba tingin mo na bumili agad yung mga campers ng expensive gears? Or mas advisable na mag-start muna sila? Na bumili agad yung mga campers ng expensive gears? Or mas advisable na mag-start muna sila? Like, kasi feeling ko parang may gastos din pag nag-start ka sa Shopee tents tapos one time mo lang gagamitin. Like Sir Lester, based on experience, so first camp niya is puro Shopee gear lang no men? Kasi tinry lang natin. And then the next camp, tinapon niya na lahat yung gears niya. Tingin mo, para sa'yo men, mas okay ba? Siguro sagutin ko muna. Ako actually, depende. Like for example, meron kang friend na nagka-camp na. So para lang ma-experience mo kung mahuhook ka ba sa pagka-camping is, you can borrow a tent muna. Tapos, doon mo ma-check kung, para sa akin to or not. And then kapag nakita mo na medyo nagustuhan mo siya, and then you can invest. Exactly. Kasi meron naman nangyari, di ba, sa post online. May mga bumili ng mamahaling gears kaagad and then hindi pala para sa kanila. They spent like 60K, then binebenta na. Normally, yung mga Nakikihype. Yung mga na-hype. Hello po sa mga hypers dyan. Sorry na agad. Sorry agad. So ngayon ang goal namin is pa-experience sa mga families and friends na gustong mag-camp para hindi sila mapagastos so matulad sa mga yon. So we had friends na in the past na nasama namin sa camping and ngayon gusto namin i-document para sa mga gustong mag-try masagot yung mga basic questions nila. If you wanted to join us, first time nyo bang mag-camping or nagka-camping na kayo, wala kayong nakakasama, you can message us, we can send our schedule para masama namin kayo. Ayun, kung may mga question kayo na hindi namin nasagot ngayon, just shoot us message or comment below. Alright? Bahala ng editor namin for that. Yun, yung mga tips and tricks para makasurvive sa camping. And then, kung may mga location kayo or campsite na gusto nyang review or whatever, just let us know. We'll try it. Thank you so much.